tugunan nyo. At kung hindi kayo tumigil, sasagasaan kayo ng taong bayan. Meron pa kayong salita-salita dyan. Tangina. Bago makalimutan, kayong mga nasa AFP, kayong mga general na pumunta kay Tambaloslos, can't you have that decency? Decency, maya kayo sa sarili nyo. Na yung organisasyon ninyo, nagkakaroon na ng ugong-ugong. Alam namin dami kaming kontak. Alam namin, may intelligence kami. Ayun. Maraming ugong-ugong. Nag-uusap-usap na mga tao ninyo, AFP-PNP. Tapos, pupuntahan nyo ang isang putragis na hinayupak na tamba na yan at magkukul pa kayo, gag. Okay mga kababayan, ito ang aking panibagong reaksyon ngayon. Pinoy Survivor ay talagang galit na. Mas lalo dito kay Tambaloslos at itong mga military nga pumunta dyan kay Tambaloslos ay yun. Nabulyaso, nabulgar ang mga baho, mga kababayan. Panoorin natin ito si Pinoy Survivor. Sa hindi pa nag-subscribe sa aking channel, paki-subscribe. Ito na ang hinihintay ng lahat. Pinoy Survivor. Lagi natin subaybayan ang kanyang YouTube channel. Panoorin natin ito. Dapat meron na lang kayong decency na hindi nyo lang pinakita. Nag-picture taking pa kayo. Ginagamit kayo ni Tamba para ipakita na kontrolado niya ang armed forces. Putang ina, commander-in-chief ba yan? Yun si Tambaloslos. Ilan ba boto niyan? 300,000? Putaragis kayo. Wag kayo magpapagamit. Ang problema nyo, tapos na Pumunta kayo doon. Ano ngayon ang perception ng... Ayun, Tambaloslos, hindi ka ba naiya sa sarili mo? Buong sambayan ng Pilipino ay sinusuka ka na. Wala kang hiya, Tambaloslos. Dapat ikaw ay umalis dyan. Tingnan ninyo na booking itong mga militaring general nga lumapit o mano ito. Dyan kay Tambaloslos, mga kababayan natin ay nabuking na talaga itong mga taong tao ni Tambaloslos ito. Taong bayan sa inyo. Yun. Wala na, nabili na kayo. Kahit hindi. May problema kayo Tama. Panisip-sipan kayo Kaya kami mga galing sa serbisyo, nagagalit. Hindi namin iniwanan ng ganyan. Tama. Kahit sino naman. Tapos yung mga sundalo nyo, ano isipin? Putang na mga general natin. Ayun. Na gano'n na. That's why I believe. Itong mga general, mga kababayan, nagpagamit na rin ito sa mga politiko. Wala silang panindigan. Dapat tumayo kayo sa taong bayan. Tayuan ninyo ang bansang Pilipinas kasi kayo, kaya nga nanumpa kayo para sa taong bayan, para sa bansa natin, hindi lang sa isang tao. Katulad nito ni Bangag, ang inyong pinoprotektahan nga adik, nagprotekta kayo sa mga adik na leader. Sino naman talaga ay magagalit? Ako din nagagalit, pero okay lang. When the people go out, when the people go out to claim back democracy, tama, to claim back their freedom, to implement the Constitution. Implement the Constitution. Mga putang ina nyo, hindi kayo ang nag-implement ng Constitution. You're the ones violating the Constitution. You have betrayed public trust. At kayo. At ilalagay namin sa tama. Lahat kayo, lalagay namin sa tama. At yung mga... Dapat mga kababayan, ito si Pinoy Survivor ay ito'y magiging Vice President. Talagang matapang ito. Wala nang kakaiba. Ito lang, Pinoy Survivor. May tapang talaga ito. Dapat ito ang ating Vice President, para i-abolish dyan ang Kongreso o ang Senado. Linisin ang ating bansang Pilipinas para gumaganda ang ating bansang Pilipinas. Dahil dyan tayo pinanganak, dyan tayo ang ating bayang sinilangan, bansang Pilipinas. Ito lang, Pinoy Survivor. Walang iba, bayani ito sa taong bayan. Kakampi sa inyo.
Pumampi kayo. You die for what you believe in. Yun. You die for what you believe in. Tambalos Kasi kayo, alam ko talo kayo. Bakit? Tama. Kasi kayo, ang nagpapatakbo sa inyo, bayad. Pera. Sa amin, ang nagpapatakbo, nagpatakbo. Itong labanan nato, right and wrong, it all boils to good, bad, good, evil. Alam namin, kami ay nasa panig ng tama. AFP, PNP, you will have to choose when the people go out. This time, what? Itong mga PNP at AFP ay kung talagang manindigan sila sa presidenteng bangag, wala silang magagawa sa taong bayan kapag ang taong bayan na ay lumabas sa kalsada. Kapag nag-ingay ng taong bayan, wala na silang mapapala sa taong bayan. Ilan lang sila? Kunti lang, wala pang 300,000. Ang taong bayan ay milyon-milyon kapag nagsasama-sama, magkaisa. Kahit may mga armas pa yan, hindi matitinag ang taong bayan. So mag-isip na kayo, mga military police, kung saan ba kayo papanig. Yun pa nga ang sinasabi ni dating Pangulong Duterte. Papanig ba kayo sa Pangulo ninyong bangag o sa taong bayan sa bansa ninyong sinilangan? Wala na. They are armed. Armed. Too late. Pigilin yung mga yung mga baril nila. No. They will come out ready to defend themselves because this is a government who will go to the length of na magkaroon ng civil war o isuppress lalong taong bayan using the Constitution, and that will not happen. We the Filipino people, the sovereign Filipino people will rise up. Patayin nyo ko, may sunod. Because the spirit of patriotism, hindi yun mawawala. Yung spirit ninyong bayaran, tatakbo yan. Hindi nyo masusustain. Wala nang pere. At yung armed forces ninyo, mahati. When the Filipino people, sovereign Filipino people, take command of the AFP and PNP, guys, you better be ready. Kayo sa AFP at PNP, all ranks, you should be ready. You have chosen already. Saan kayo magsaside? The Filipino people will take command of the AFP and PNP. Anyone who does not follow the Filipino people, the sovereign will of the Filipino people, you will all be retired. Retired. Without pay. Without pension. And the people does not give a fucking F. The people does not give an F. Shit. Na maubos kayong lahat. Ma-retire kayong lahat. Kung hindi magiging responsive ang mga general, retire kayong lahat. Kung hindi magiging responsive, susunod ang mga kernel. Kung yung mga kernel hindi magre-response sa ng taong bayan, retire kayong lahat. Lieutenant Colonel, Major, Captain. And the people does not give a shit kung lahat kayo maubos and yung mga sarhento ang matitira. Because pagka lumabas ang taong bayan to claim back democracy, to claim back freedom, and to put this country in order, you will feel the wrath of the Filipino people. They will have a new armed forces, a new PNP, and you better be there, AFP and PNP. Ayan mga kababayan, galit na talaga si Supremo Pinoy Survivor, Captain Dado. Ito talaga ay para sa bayan ito. Ganito, buti na lang lumabas ito si Captain Dado, nakilala natin ito siya sa social media. Mayroon pa palang Captain Dadong may tapang, may bayag, diba? Nag-iisa lang ito, wala nang ang iba nagtatago, diba?
ito lang, si Captain Dado at saka si Mitran. Huwag nyo kami tinatakot. Gusto lang namin magpasko ngayon. Magpapasko muna kami. Huwag nyong puwersahin. Huwag nyong puwersahin. Putang inang yung mga vlogger kayo, mga troll kayo, at mga commenter, mga expert kayo. Lumabay na kayo. Shut up muna kayo. Hindi nyo ba nakikita ang bayan galit na? Ha? Lalabas na yan. Kahit baseball bat, tubo, 2x2 na may pako, lalabas na yan. Anong gagamitin nyo? Pipigilin nyo? They will enforce their sovereign will. Hindi nyo ba nakita yun? Abay, ang hina ninyo. Ang hina nyo. Sinabi sa akin ni... Ayun, ito si Tambaluslos. Mag-isip ka na, Tambaluslos. Huwag mo na gamitin ang mga congressman. Bayaran mo ang mga congressman katulad mong Tambaluslos dyan. Niloloko ninyo na ang taong bayan. Kinakawawa ninyo na ang bansang Pilipinas. Kaya ang galit na ninyo ang taong bayan, mga Tambaluslos kayo dyan sa Kongreso. Dapat talaga iparusahan kayo. Isirado yung Kongreso na yan. Pati Senado, isirado na yan. Palitan ng panibago. Diba? Kasi wala na talaga. Cancer na dyan ang Kongreso na yan. Cancer na yan kung sasakit pa. Commander Metran, Commander Bukay, na paano yung paninira sa amin? Paano yung paninira sa FJ? Putang ina ninyo! Ha? Ano kala nyo sa amin? Matatakot nyo? Hindi nyo kami matatakot. Hindi nyo matatakot ang taong bayan. Naisip ko nga eh. Sasabi ko, naplat yung gulong. Naplat. O di palitan yung gulong ng spare tire. May spare tire naman eh. Pero ngayon si Tambaluslos, kapag napanood niya ang mga vloggers, ay siguro natatawa lang yan si Tambaluslos basta lang nakakamkam siya ng limpak-limpak na salapi. Binulsa niya ang bilyon-bilyong salapi. Pinagtawanan lang siguro niya ang mga mamamayang Pilipino nga bumabatikos sa kanya. Hindi pwedeng puwersa yung plat na gulong at masisira ang sasakyan. Natigil tayo, naplat tayo, doon pa sa may checkpoint. Nandun yung military, nandun yung PNP. Sinasabi ng pasahero, Sarge, tulungan nyo naman kami. Plat ang gulong. Sinasabi. O de yung driver, ang sinasabi ng driver, ako yung driver, no? Palitan na lang natin yung gulong, huwag na natin puwersahin. Nabalaho pa tayo. Kung ayaw nilang tumulong, hayaan nyo sila. No? Ang sasabihin niya, nagtatrabaho lang sila. Hayaan nyo na lang sila. Kung ayaw nila tumulong. Kasi, wala tayong ibang aasahan sa bansa na ito, kundi tayo lang. Bakit nyo hintayin yung tulong ng wala? Tayo, together, as a people, as a country. Tama, ang katapat lang naman talaga kung ayaw tumulong itong mga kapulisan sa mga mamamayan at itong military, ay dapat talaga tayo na lang mga Pilipino mag-aklas kung ayaw nitong nasa pamahalaan katulad ng pulis at military. Magkaisa tayo, tapos na ang laban. Tapos na ang bangag dyan sa Malacanang kapag kahit 1,000,000 o 500,000 tayo pupunta dyan sa kalsada, tapos na ang laban, mga kababayan. Lahat ng matitino. Ngayon, kung sila lalabanan tayo, lahat silang masasama, lalaban tayo. Ganun lang. Ipakita natin na yung tama, kailanman hindi pwedeng supilin ng mali. Palitan natin ng gulong. Yun. Putang ina ninyo. Simple lang, good governance, hindi nyo may bigay. Diba? Per political drug test, kung anong ngak-ngak ninyong dami nyong salag-salag. Tire political drug test ka na, bongbong. Ayaw, yun. Pakasimple. At lahat ng pera na kinukwestiyon ng taong bayan, you start explaining. Ha? Pinag-explain nyo si...
ilang bisis na ito pinagsigawan, no, nga ito si Bongbong ay magpa-drug test na pero walang kasagutan. Ngiwi-ngiwi lang, tawa-tawa lang itong bangag na presidente. Walang kasagutan kahit isang salita lang. Sige, itry ko. Dapat ganon. Wala, tawa lang, iwas, ngiwi. Inday Sara, 125 million. Kayo, trilyon. Putang ina nyo. Grabe. Trilyon. At kayong mga Pilipino na dumidepensa sa Marcos, Tiketamba. Grabe. 25 million versus billion ang ninakaw nitong mga kumag, hayop, animal kayo dyan. Inuubos niyo na ang pira ng bayan. Ba, sa congressmen ng mga putang ng mga buwang, mga mga walang kwentang tao. Doon kayo, sama-sama kayo. You better fight for them. Because kami, we're not fighting for the... Tapos mga kababayan, tayo nga makapagsalita nga hindi maganda para sa kanila, tatakutin, kasuhan. Kung kayo naman ay nasa tama, makapagsalita kaya ang mga ordinaryo? Makapagsabihan kaya kayo ng masama? Hindi, kung tama ang inyong mga ginagawa dyan sa Kongreso. Kaya nga binabatikos kayo dahil hindi kayo nagtrabaho ng tama, puro kayo paninira para lang matakpan ang inyong gawaing mga masama. Duterte, we're not. We are fighting for the future of this country. Tama. We are fighting for our children. Tama. Utang ina nyo. Sige. Sige pa. Humirit pa kayo. Iritan nyo pa kami. Baka wala tayong Pasko pare-parehas. Sinasabi na sa inyong tumigil kayo. Good governance ang gusto namin. Taong bayan. Tama. Good governance ang gusto namin. Tapos ganyan kayo. Utang ina nyo. Sabihin nyo duwag ako? Sabihin nyo wala akong kwenta? Ha? Tanginan nyo. Sige, gano'n ang gusto nyo. Mag-upakan tayo. Hindi ko pipigilin yung taong bayan. Pinipigil namin. Mga bobo kayo eh. At it will be all under your watch. AFP, PNP. Anong gagawin? Pipigilin nyo yung milyon? Ha? Pipigilin nyo? Raratratin ninyo? Papatayin nyo milyon? Kakalas ang buong Mindanao. Anong gagawin nyo ngayon? mas gustuhin ko pa nga ang Mindanao ay kakalas sa Manila, sa Luzon, para mas lalong gaganda ang Mindanao, mga kababayan, kapag kakalas kami, dahil ang Mindanao pinakamayaman. Kaya nga itong taga Luzon ayaw mahiwalay ang Mindanao dahil wala na silang kita. Kawawa na kayong taga Luzon. Dapat talaga ay ihiwalay kasi nandyan ang kayamanan ng mga Mindanawon, diba? Magsasanay bang mga Muslim nating kapatid at mga Kristiyano magsasanay puwersa? Anong gagawin nyo? Pinipigilan na nga eh. Ang gago kayo. Panay kayo pera. Panay kayo utang ina. Ayun. Panay kayo pakyut. Panay kayo sip-sip. Wala kayong prinsipyo. And every officer and man in the armed forces and the PNP, pagka nakita ng taong bayan, you are not worth the trust and confidence of the Filipino people, the sovereign Filipino people. They can easily replace you because you have forgotten who is supreme. You have forgotten kung sino ang amo nyo. Ang kinikilala nyong amo, si Bongbong Marcos. Yung commander-in-chief nyo na palpak, na hindi na alam yung ginagawa. At ang tumatayong commander-in-chief nyo ngayon, si Romualdez. And that cannot be allowed. We will not allow that.
We will not allow that. Romualdez, babala, wag kang Hirap talaga mga kababayan kapag ambisyoso ang isang tao tapos hindi naman nangangamoy sa sorbi. 'Di ba? Kaya gumawa na lang ng paraan, paninira, pero hindi pa rin oobra. Ito si Tambaloslos, kulilat ka pa rin, Tambaloslos ka. pupunta doon sa Leyte. Huwag kang pupunta doon, kumpanya. Huwag kang pupunta. Galit yung mga tao sa'yo. Ayun. Pabili-bili ka pa, may pahongkong-hongko ka pa na binabayaran yung mga tao. Huwag. Oy mga kababayan, no, kahit doon sa lugar nito ni Tambaloslos, doon sa Liti, sa Samar, ang kanyang mga kababayan ay galit na galit. Tingnan natin sa eleksyon mga kababayan kung mananalo ba ito. Dahil ayaw ng kanyang mga kababayan. Pero kapag madaan sa pira, ipadaan sa pira, baka mananalo uli ito si Tambaloslos. Yun nga, sabi ng iba, tanggapin ninyo ang pira dahil pira ninyo yan, hindi pira yan ni Tambaloslos. Huwag ninyo iboto. Huwag kang pupunta doon. Galit ang mga tao sa'yo doon. Yun, galit. Huwag kang pupunta. Mababastos ka lang. At kahit sa parte sa Mindanao, huwag kang pupunta. Abangan ka ng mga tao ron, galit ang mga tao. Pinipigilan namin sila. At yung mga FGF dyan sa Congress, pwede ba sumunod kayo sa akin? Huwag na huwag ninyong lalasunin ang mga congressmen dyan. Ha? Sinabi ko na. Marami kasi humingi sa akin ng permiso eh. Sir, lasunin na lang namin, mga putang ina. Hindi. Huwag. Hayaan nyo sila. Hayaan nyo yung taong bayan ang mag-decide. Hayaan nyo yung taong bayan ang lumiti sa kanila. Lalasunin nyo, di nakawala yung mga putang ina niyan. Makakatakas, punta na impyerno. Kaya yung mga FGF dyan sa Congress, hinay-hinay lang kayo. Wala akong sinasabi sa inyo. Huwag na huwag kayong kikilos dyan. Alam ko, galit kayo, gigil na kayo. Huwag na huwag nyo susunugin yung Congress. Ha? Huwag na huwag nyo susunugin yung Congress. Itong mga tukmoy na to, hindi alam yung nangyayari. Hindi alam. Babanatan nyo pa kami. Ha? Babanatan nyo kape. Kitang-kita naman natin mga kababayan, no, ay talagang hindi na talaga mapigilan ni Captain Dado itong si Tambaloslos at si yung Bangag, no, dahil palpak nga itong mga tao ito nga si Tambaloslos at Bangag, palpak. Kaya nga galit na si Pinoy Survivor mga kababayan. Pero pinigilan pa rin niya ang kanyang mga membro, no? Mga gorilla ba yun? Ayun. Pinigilan pa rin niya nga huwag kayo gumawa ng mga masama. Siyempre kahit sino naman talaga ay magagalit, kahit ako na high blood ako kapag napanood ko to si Pinoy Survivor, ay talagang pinaglaban niya ang tama, pinaglaban niya ang mga mamamayan. Kung hindi nyo tinigil yung panghaharas sa amin, sasamain kayong lahat. Ha? Lalabas talaga kami. Kami para sa taong bayan, kami para sa Pilipinas. Lalabas kami. Kung gusto nyo ng gulo, sige, magkagulo tayo. Matira matibay, busan tayo. Makinig kayo kay Lacson. Sir, idol kita. Kaya nga lang, may problema ka sa akin dahil dun sa Resolution 10 eh. Pero tama yung humihingi ka ng hinahon, humihingi ka ng ceasefire. Kasi this is very explosive. This will turn into a black war. Putang ina. 2024, magsi-civil war tayo. 2025. Why? Because of these stupid asses na politicians. Ha? Na walang pakialam kung ano mangyari sa Pilipinas. Nakaw ng nakaw. Ayaw explain. Ang gusto lang ng taong bayan na gusto ninyo supilin at gagamitan ninyo ng batas, ng konstitusyon, ay gusto nyong putang ina. Ayaw nyong magpaliwanag. Kaya Sir Ping,
nila pagsabihan mo. Ang tagal nang nagtitimpi ng taong bayan. Tama. Kaya tignan nyo, mahinahon. No? Pero next time around, I believe, when they come out, they now know na ang gobyerno will use all force, excessive force para mapigilan ang taong bayan. Ito lang mga kababayan, pagdating sa halalan 2025 ay mamimili kayo ng mabuti. Isipin ninyo kung sino ang karapat dapat ihalal ninyo dyan sa Kongreso, Senado. Huwag ninyo na ibubuto ang grupo ni Bangag para naman magising kayo. Huwag na kayong bumoto sa mga bangag na kaalyado ni Bangag. Kawawa na ang bansa nating Pilipinas. Di ba? Bayan. That's why they will arm themselves. According to our intel, ganon ang usap-usapan. They will arm themselves.